Nawa magpasakop po tayo dito. So nandito pa rin po tayo mga kapatid sa chapter 8 kung saan nilalarawan ni Pablo ang assurance natin kay Kristo at ano ang larawan ng mga taong nakatanggap ng assurance na yon by grace. Pero kasabay nito, nilalatag din ni Apostol Pablo ang salvation blessings na meron ng isang na kay Kristo. Itong mga gospel blessings na ito ay dahil sa atonement death ni Christ sa krus ng Kalbaryo. So pinapakita na dahil sa sacrificial death ni Kristo, ang bawat mananampalataya kay Kristo ay united na sa Kanya. Ang bawat nananampalataya kay Kristo ay may indwelling spirit. Ang lahat ng nananampalataya kay Kristo ay binigyan na ng bagong disposisyon to please God. Ang bawat nananampalataya kay Kristo ay pinadaraan sa sanctification. Ito ay to mortify sin and revivify their spirit. Ang bawat nananampalataya kay Kristo ay nakatanggap na rin ng spirit ng adoption. Kinikilala na sila na anak ng Diyos, tinuturing na anak ng Diyos, at ginawa ring tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo. At bilang co-heirs with Christ, ginawa rin silang sharers ng sufferings ni Kristo para sila ay mag-glorify. So sabi ni Robert Haldane, yung sufferings about sufferings of Christ, isa siyang Scottish theologian sa 18th century. We have to remember na ang sufferings ni Christ ay may dalawang muka. Una, Christ suffered as propitiation for our sins. Ito yung paghihirap ni Kristo tungo sa kalwalhatian. Meaning, hindi partakers. Ang mga Kristiyano dito, hindi ito yung sufferings na dapat nilang pagdaanan at gawin. Dahil ito yung sinacrifice ni Kristo ang kanyang sarili para magkaroon ng kaligtasan ang kanyang mga ililigtas at masatisfy ang puot ng Ama sa mga makasalanan. Kaya this answers, nasasatisfy pa lang Ama sa mga sufferings na aking pinagdaraanan. Hindi po. Yan ay nasatisfy na sa krus ng Kalbaryo. Itong pangalawa, ito yung sinasabi na suffering ni Kristo na partakers natin, or ito yung ipapartake natin. Ito yung Christ suffered as the life pattern of every believers. Ito yung susundan ng mga believers. Ito yung ipapartake natin, yung oppositions, persecutions, maltreatments, yung hatred, discriminations. Ito yung mga sufferings na sinasabi ni Pablo na dapat nating pagdaanan, hindi para maging merit sa atin, pero walang ibang daan papunta sa kalwalhatian, kundi dito sa daan ng pagsubok at pagpighati na ito na dinaanan mismo ni Kristo. Nakita po ba natin ang biblical logic ng Christianity? Ito yung tinuturo sa atin ngayon na hindi tayo para magtaka kung meron tayong pinagdaraan ng pagsubok. Minsan iniisip natin, Kristiyano naman ako, pero ba't ako, ang dami kong mga sufferings, ang dami kong mga struggles. This answers na kaya meron tayong mga struggles kasi kaisa natin si Kristo. Kung ano ang napagdaanan ng ulo, yun din ang pagdaraanan ng katawan. Hindi dapat para mag-merit tayo, pero bilang isang anak ng Diyos, tayo ay dinidisiplina at ine-expose pa ang mga kasalanan natin dito sa mga sufferings na ito at para ma-mortify natin at ma-submit muli natin sa Kanya. Makita natin ito, lumalabas sa puso ko, meron pa pala akong galit, meron pa pala akong hatred, meron pa pala akong envy. At kailangan mawala ito sa aking puso. Ang affliction at sufferings ay inappoint ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak as His instrument sa pagpapabanal niya. Nire-remind tayo ng sufferings na mahina tayo at kailangan mag-rely kay Kristo para masolusyonan ito. Kaya nga sabi ni Pablo, we can rejoice in our sufferings. Sabi niya sa Romans 3-5, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang sufferings ay nagpo-produce sa atin para mag-persevere
sa ating sanctification. Ito ay magpo-produce daw ng character. At ang character na ito ay kanino? Ito ay character ng Christ-likeness. Na kung ikaw ay mayroong Christ-like na character, ikaw ay lumalago sa character ni Kristo, ikaw ay nag-grow sa kabanalan. Na isang pag-asa na kasama ka talaga sa kingdom ng Diyos. Dahil walang makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi dumadaan sa kabanalan, na hindi nako-conform kay Kristo. Sabi sa Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. So, naintindihan natin kung bakit tayo nagpapakabanal ngayon. Hindi para sa ating sariling gawa, para makita natin ang Diyos. Pero pagpapakita na tayo ay dinidisiplina ng Panginoon dahil tayo ay papasok sa Kanyang kaharian. Ito ang biblical hope o pag-asa na sinasabi ng Biblia na maasahan at hindi tayo ipapahiya. Hindi lamang isang probability na pwede tayong makasama ng Panginoon sa eternity. Hindi, sana makasama tayo. Hindi. Pero ito ay pag-asa na certain na tayo ay papasok talaga sa kaharian ng Panginoon. Papasok tayo sa kaharian ng eternity. At paano tayo nakakasigurado? Sabi sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame because God's love has poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Na alam natin na pag ang saving love ng Diyos ay nasa kanino man, wala nang puwersa sa mundo ang pwedeng makapaghiwalay sa Kanya, sa Diyos. Romans 8:39, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Meaning, once na natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, wala nang balikan ito. Ito na irreversible. Hindi na maibabalik na sa hindi na tayo maibabalik sa dati nating state tayo ay condemned dati. Once na maging member na tayo ng household ng Diyos, hindi na tayo maaalis sa Kanyang pamilya. Hindi na tayo masisipa, mapapalayas, hindi na tayo mawawala sa pagiging membro ng pamilya ng Diyos. Ito ang pag-ibig na pinanghawakan natin. Ito yung pag-asa. Ito yung biblical hope. At itong biblical hope na ito ang nawa maging lente natin sa pag-aaral natin sa passage natin ngayong araw. Na as His children, wala tayong ibang patutunguhan kundi sa araw ng kalwalhatian. Ang 17 or verse 17, mga kapatid, ito ay pivotal verse. Ito ay pivotal verse papunta sa verse 18 onwards. Ibig sabihin, kaya siya naging pivotal dahil mula sa assurance natin sa past at present, tayo ay pinagkamatayan ni Kristo at ngayon ay pinapabanan ng Holy Spirit. Ang bibigyang emphasis naman ngayon ni Paul ay ang future. Ang hope o pag-asa na dapat tignan habang tayo ay nabubuhay ngayon. So, hindi niya ang ginagawa na ni Paul ngayon, in-explain niya na sa atin kung ano nangyari sa past at ano lang nangyayari ngayon sa present time at ibinibaling na ang ating mga isipan sa future. Though ito ay nabanggit na sa verse 11 na ang mga mortal na katawan natin ay bibigyan muli ng buhay na pag ito ay namatay, mas bibigyan pa ng bigat ni Pablo ang mga eschatological glories na soon to be revealed. Sabi sa verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not comparing with the glory that is to be revealed to us. Alam niyo po dito, no? Dito tayo tinuturuan ni Pablo, ng positive thinking. Pero ang tinuturo niya sa atin ay truthful thinking. Hindi niya tayo tinuturuan ng wishful thinking, pero tinuturuan niya tayo ng hopeful thinking kasi ito ay nakabase sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Ito ang basehan ni Pablo, ito yung pinanghahawakan niya, ang scriptures. Dahil ang salita ng Diyos
ay hindi nagsisinungaling dahil walang kasinungalingan sa ating Ama. Ang bawat salita ng Diyos ay maaasahan. Kung sinabi ng Diyos na i-restore niya ang lahat ng bagay, tutuparin niya yon. Sabi nga sa Revelations 21:5, "Behold, I am making all things new." Also, He said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." Diba? Ang sinasabi ng Panginoon kay John, hindi mo lang dapat ito isipin, isulat mo dyan. Kasi maasahan yan sa susunod na mga makakabasa. At iyan ang dapat nilang marinig, ay makita at malaman at matutunan. Ito yung biblical hope na binibigay ng Diyos kay Pablo, na ipinapasa sa atin hanggang ngayon, sa mga readers nito. Ito itinuturo niya sa atin. Nakita po ba natin, kung maninotice natin, ginamit ni Paul sa verse 18 ang pronoun na I. Ibig sabihin, ginagamit niya ang sarili niya as an example, as witness sa katotohanan na totoo ang kanyang pinaghahawakan. As an apostle ni Kristo at very vocal sa kanyang pag-struggle sa kasalanan sa chapter 7, aminado rin siya na siya ay dumaraan sa sufferings. Andiyan ang pagbugbog sa kanya, pagpapakulong sa kanya, pagbabato sa kanya na muntik na siyang mamatay, nandiyan ay na-shipwreck siya, ilang araw na walang tulog, nagutuman, hindi nakakain, at nalungkot. Dahil sa sinasapit na persecution ng mga churches. Emotional, yun ang pinakamahirap. Yung emotion na kalungkutan, na suffering, lahat yan ay kinikilala niya dahil sa kanyang service kay Kristo. Dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo, sa kanyang paniniwala at pagkilala na siya ay belong kay Kristo. Lahat yan ay dahil si Kristo ay nagkaroon ng suffering, siya ay inayawan at nagalit ang mundo sa kanya, kinikilala niya na siya rin ay makaka-experience ng mga bagay nito. Na kahit marami siyang sufferings, hindi siya napanghinaan dahil dito sa biblical hope na ito. Hindi siya nagpahinga. Hindi niya sinabi na, wait lang, baka kayo muna, Pedro, kasi medyo delikado pa ako dito. Hindi. Nung una pa nga lang niyang encounter kay Christ sa Acts 9, hindi siya nagtanong, teka lang unti-untiin natin kasi mga kasama ko silang nagpe-persecute eh. Ang ginawa niya, pumunta agad siya sa Jerusalem, sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, at nag-preach ng gospel. Hindi sa pagiging magaspang. Pero dahil natutunan niya, ito dapat ay kailangan i-preach. Ito yung naalala natin sa sermon natin last week kay Brother Nico, na kailangan itong mga tao na to, kahit siya ay masaktan, kahit ito ay magkokos sa kanya ng persecution, kailangan malaman nila. Deserve nilang malaman ang gospel. Dahil sa biblical hope na meron siya. Ito yung heavenly hope. Dahil marami mga Christians ay iniisip nila, positive lang, o ayaw natin ng mga sufferings. Na pag nakakita, pag ganyan yung church yung nagsasuffer, baka may mali sa pagsasamba nyo kay Kristo. Hindi po. Mas tama pa nga kung tayo ay pine-persecute. Ang kanilang hope na binibigay, ini-introduce sa mundo, ito mga Kristiyano na to, mga churches na to, ay holy hope, mga worldly hope, na ito ay kumalat dahil sa foolishness ng tao dulot ng kasalanan. Kaya ayaw nilang mamatay. Pero si Pablo, to die is gain. Tinuturuan niya tayong mamatay para kay Kristo. Mamatay spiritually araw-araw at mamatay kahit sa ating physical na katawan sa persecution kay Kristo nang may kagalakan at may comfort. Ito yung bigat ng glory na sinasabi ni Pablo, hindi yan maikapagkukumpara sa parating at naghihintay sa ating glory kung may mga persecutions tayo. Sinasabi ni Paul dito, ang great contrast ng sufferings ng church sa present life nila at versus do sa future glory kay Kristo.
Ano nga ulit ang glory? Mula sa Greek term na doxa, kung saan kinuha ang ginagamit natin doxology. Ito yung words of praises to the glory of God. Kapag pinag-uusapan natin ito, syempre, lahat ay nagre-re-echo sa lahat ng mga katotohanan at kabutihan at mga ginawa ng ating Panginoon. At isa rin, dahil sa sobrang lawak ng glory, pag pinag-uusapan ng glory, may kinalaman ito sa bigat o sa timbang. Sa ancient times, ang mas mabigat na timbang, mas worthy. So, ganun din, di ba? Ang prinsipyo sa ginto. Mas mabigat ang timbang ng ginto, pataas ng pataas ang value nito. Hindi katulad sa junk shop, mabigat nga pero dahil yung materials niya ay ganun lang, hindi natin maasahan na mas tumataas ang value. Ang tinitignan talaga yung materials. Pero ito, bigat ang pinag-uusapan. Ang Diyos ang pinag-uusapan. Ganito nilalawan ni Paul ang kadakilaan at kalwalhatian ng Diyos na parang isang weighing scale. Nasa kabilang scale, ito yung glory ng Diyos. Then nasa kabila ang lahat ng hinagpis mo, lahat ng persecutions mo, lahat ng mga pagsubok ng tao, mga pag-iyak, paghihirap, mga sakit at karamdaman ng tao. Alam niyo kung paano to may illustrate? Hindi man lang matitinag ang scale ng glory ng Diyos. At actually, hindi suitable na ipagkumpara ang dalawang ito. It is not worth comparing for. Na nun ka sa maisip natin na sige nga, ito ang aking ginawa, ito ang nangyari sa akin. Gaano kabigat naman ang glory ng Diyos? Very unsuitable itong gantong kaisipan. Dahil wala yan sa glory ng Panginoon. Kahit nga tayo yung comparable tayo sa Diyos na hindi lang tayo creation, ibang-iba ang ating, siya ay divine, tayo ay, di ba? Tayo ay mga nilalang niya lang. So, hindi talaga tayo, wala man lang tayong inangat dito sa weighing scale na ito. Ang maganda pa dito, mga kapatid, kanino daw i-reveal ang future glory? Pansinin niyo po ito, no? Hindi niya sinabi, and the glory of God, the glory to be revealed in me. Hindi niya sinabi, no? Hindi niya sinabi na the glory of God to be revealed in Him. Pero sinabi, the glory of God to be revealed in us. Yung us na ito referring sa lahat ng nakay Kristo lamang. Sinama niya ang lahat ng nananampalataya sa Rome. Us. At implied dito na kasama rin tayo mga readers na nananampalataya kay Kristo. Meaning, ang lahat ng nakakabasa at nag-aaral ng mga passages na ito ay makakakita, i-reveal sa atin ang kalwalhatian ng Diyos. At very certain si Pablo na meron talagang hinihintay, may patutunguhan ang mga Kristiyano, or actually ang lahat ng creation. Church, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ito ang realidad ng buhay. Hindi abstract ang lahat. Ito ang reality natin kung ba't tayo nilalang in the first place. Ito dapat ang makita natin, hindi para magsaya lang, kumain sa kung saan, magkaroon ng mga bucket list sa mundo. Hindi yan. Ginawa tayo para sa Diyos. Na-distort lang to dahil sa kasalanan. Kaya iniisip natin, ang purpose natin ay to suit ourselves, to be a better me, at hindi magkaroon ng pagkakaroon ng mag-agrabyado sa mga kapatid o sa mga kaibigan sa ibang tao. Hindi po. Ang lahat ng bagay sa mundo na nakikita natin ngayon, kung ano man ang meron ka at nararanasan mo, lahat yan maglalaho. Lahat yan ay temporary. Di natin yan madadala sa eternal life kasi hindi tayo talaga dito. Ang ating end game ay eternal life. Ang new heavens and new earth na sinasabi. So, ang aim ng mensahe natin ngayon ay magkaroon tayo ng realization na hindi tayo magsesettle sa mundong ito. Wala dito ang promise ng Diyos. Wala dito ang tunay na buhay natin, even ang citizenship natin.
Hindi na dito. Kinikilala tayo ay nasa mundo, di ba? Sabi sa John 17. Pero hindi na dito ang ating spiritual citizenship. Kaya pala sinasabi ni Paul sa Colossians 3:2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Kaya nga binigay niya yung doktrina, yung pag-aaral na meditation. Kasi kung wala yon, polluted yung utak natin, makikita natin, ay, ito lang, nandito lang ako. Di ba, blinded tayo ng prince of this world, ng mga glory ng mundo, things of ng mundo, na hindi natin nakikita yung tunay, reality na glory, at iyon ay ang glory ng Panginoon. Hindi pala nagiging KJ ang Diyos, pero tinuturuan niya lang tayo na maging heavenly minded, maging God-centered ng ating pag-iisip at nakaset sa mga spiritual things ang ating puso. Ang contentment natin, hindi lang doon sa limitation ng ice cream, yung mga sanggupsal na yan. Pero ang makita natin, ang contentment natin ay Kristo. Na makabasa at makaprayer tayo, makapag-pray tayo sa buong araw, iyon ay isang sapat. Na hindi na natin kailangan mag-isip pa ng pwede natin ikalalakas sa araw na yon para maging gagamit-gamit tayo. Makita natin na tayo ay purposeful dito sa mundo. Pero doon lang sa simpleng pagme-meditate natin sa salita ng Panginoon, nagagampanan mo kung ano ang disenyo ng Diyos sa iyong buhay. At though tayo ay namumuhay pa ngayon dito sa mundo, ang isip natin ay nakafocus sa pag-anticipate, sa pag-expect sa glory na i-reveal sa atin. Kaya tayo nandito, nakikinig every Lord's Day ng sermon kasi nag-expect tayo doon sa future, na doon na hindi na kada unang araw ng linggo, hindi na 4 na beses sa isang buwan, hindi lang 52 Lord's Day sa isang taon, pero sa araw-araw, every minute, in eternity, tayo ay sasamba at makakarinig ng kanyang salita. Patuloy na nagre-reveal ang Diyos sa atin. Walang kahustuhan or walang hindi darating yung panahon na sagad na ang Diyos sa pwede nating malaman sa Kanya. Patuloy pa rin. Na sabi nga, no, hindi ko na wawala sa isip to yung illustration, na patuloy pa rin tayong sumasalok ng tabo sa tubig ng dagat. Hindi maubusan yung dagat sa dami ng wisdom, sa dami ng attributes ng Panginoon. Na-excite pa tayo sa future na yon. So sa ating main points ngayon, sa verse 19 to 25, makikita natin yung realidad sa paghihintay sa revelation ng glory na yon. Kaya ito yung pag-uusapan natin, the certainty of every believer's glorious hope. At may titignan po tayong 2 puntos po dito. Una, all creation eagerly awaits the glorious hope of liberation from its vanity. All creation eagerly awaits the glorious hope of liberation from its vanity. Pangalawa, all Christians eagerly await the glorious hope of the fullness of their redemption. Number 1, all creation eagerly awaits the glorious hope of liberation from its vanity. Ano ibig sabihin? Ang lahat ng sangnilikha ay naghihintay sa maluwalhating pag-asa ng kalayaan mula sa kanilang kawalang kabuluhan. Sa verse 19 to 22, gumamit si Paul ng personification na katulad ng ginagamit ng psalmist sa Psalms 98. Let the sea roar. Let the rivers clap their hands. Let the hills sing for joy together. Nakita niyo po, hindi natin makikita ang mga bundok na pumapalakpak na kumakanta. Pero pagpapakita kung gaano sila kasaya at kagalak sa ating Panginoon. Ganon din to sa verses 19 to 22 para ma-communicate sa atin ang sangnilikha ay naghihintay ng glorification ng mga anak ng Diyos.
Verse 19, for the creation waits the eager longing for the revealing of the sons of God. Meaning, highly related and connected ang creation sa mga anak ng Diyos. Iniisip natin, no? Hiwalay tayo sa creation. Kung maaalala natin si Genesis 1, sa 7 days, though hiwalay na araw, pero magkakasama tayo na kinreate ng Panginoon. So, highly related at connected sa atin ang creation. Na kahit ang creation, hindi lang tayo ang naghihintay sa glorification natin. Sila din. Ang lahat ng mga nature, ang lahat ng sangnilikha ay hinihintay ang panahon ng i-reveal ng Diyos ang kanyang glory sa kanyang mga anak. Verse 20, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. In short, the creation will also obtain the freedom. Kung ano yung magiging freedom natin, makakamit nating freedom, yun din yung magkakaroon sila. And the restoration of God's children. Kung paano tayo re-restore, i-restore din sila. Kapag sinabing creation, mga kapatid, ito yung nature, ito yung subhuman, ito yung mga hayop, or in short, all creation under the sun. All creation under the sun is waiting for the glorification. Nangangailangan ang creation ng kalayaan sa curse at futility. Na dahil sa pagkakasumpa ng Diyos sa creation, sa buong sannilikha, way back sa time ng fall sa Garden of Eden. Naalala nyo? So, this defeats na iniisip ng iba pag sinabing nature ay masama of and itself. Hindi. It is good. Yun nga lang na-distort ng kasalanan. Na-curse dahil sa kasalanan. Alam natin yung nilikha ng Diyos ng creation ay mabuti at mainam. Hindi talaga sira originally. Hindi delikado. Hindi magulo. Walang survival of the fittest. Walang labanan ng mga leon, ng mga walang pag-aaway ng mga iba't ibang hayop. Pero dahil lang sa Genesis 3, yung pagkahulog ng kasalanan ng first parents natin, hindi lang tao ang sinumpa ng Diyos, pero pati ang creation. Naging dysfunctional ang creation, mga kapatid. Imagine, dahil sa pagkahulog ng kasalanan or ng tao sa kasalanan, nadamay ang creation. Nadamay ang creation na nananahimik. Kaya pag iniisip natin, ang sama na ng mundo ngayon, hindi, dahil sa kasalanan yan ng tao. Kaya may pagbaha dahil sa kasalanan ng tao. Kinurse sila ng Diyos. Sabi sa Genesis 3:17, and to Adam he said, because you have listened to that voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, kausap niya si Adam, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. This speaks of futility and frustration. Kaya pala meron kahirapan sa pagtatrabaho. Kaya pala wala nang enjoyment sa pagtatrabaho. Dahil sa kasalanan. Sinumpa pala ng Diyos na dati may trabaho naman pre-fall, pero may enjoyment. Sila na nagtatrabaho, nagtitil, nagbubungkal ng, nag-harvest ng mga pananim. At yung nature, masaganang ibinibigay din ito sa tao. Ngayon, isinumpa, mahirapan na silang magpatubo sa iyo. Mahirapan na silang kumayod sa iyo. Kaya pala nagkaroon ng pagkakaaway-away para lang may makain. Kaya pala may mga paglalaban-laban. Dahil ito ay sa sinumpa ng Diyos ang mundo sa kahirapan, sa pagiging walang kabuluhan. Kaya di dapat tayo magtaka kung bakit may mga frustrations tayo. Kaya pala may pagkasira, may pollution, may disasters, may injustice, may mga rejections, may mga sickness. Ito ay dahil sa pagpasok ng kasalanan
sa mundo. God subjected the world of futility. Hindi willing ang mundo. Sabi, not willingly, no? Na, sige, sumusuko na kami sa iyo para maging futile kami. Hindi. Sinubject ng Diyos. Sinumpa sila to hopelessness, to purposelessness, to vanity. Magpapagod ang tao sa wala. Sila ay naghahabol sa hangin. Lahat ng direksyon nila ay walang purpose. Ito ang nangyayari na sa mundo. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 1:2, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. So apart from Christ, meaningless lahat. Yung success mo apart from Christ, meaningless pa rin yan sa lahat. Meaningless yan lahat. Kaya pa, no wonder. Kaya pala kahit ang good works apart from Christ, yan ay madumi sa paningin. Isang maduming pasador ng isang babae. Walang kabuluhan na ang mundo. In fact, dahil sa curse ng Diyos na ito, nagresulta sa mundo ay pagkawasak. Curse devour the earth. Sabi sa 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh, pleasure, the desires of the eyes, riches, the pride of life, honor. Napapansin nyo kahit saan tayo pumunta, itong tatlo na to, makikita mo, uy, may pleasure, uy, may kayamanan, uy, may honor. Ito mismo yung pinang-akit, pinang-tempt ng tempter kay Kristo sa wilderness. At same pa rin ang pang-aakit niya sa mga Kristiyano. Kaya i-guard niya yung sarili, ha? Hindi masama magtrabaho. Hindi masama ikaw ay magkaroon ng dreams, pero apart from Christ, kung yan ay for the pleasure, for your riches lang, per se, para ikaw ay ma-honor, hindi yan sa kapurihan ng Panginoon. Yan ay galing sa mundo, sabi sa 1 John 2:16. Kaya kahit saan, ingatan natin ang mga puso natin. Hindi ibig sabihin, ay, Christian ako, may nalaman tayong ganyan, alam ko na to kasi may doctrine ganito, i-mortify ko na lang. Hindi. Huwag tayong maging imprudent. Pray. Maging watchful tayo sa mga parating. Hindi lang tayo kuha ng kuha. Kailangan ito ay hindi tayo magpadalos-dalos sa pagpaplano natin. Ganito kasira ang mundo. And only God can heal and reverse its condition. Only God can wipe its curse. Because God, rich in mercy and love, though merong curse, talaga ang tao at creation, nagbigay pa rin siya ng hope of redemption sa seed of the woman. At ito ay si Jesus Christ. Hindi katulad ng curse niya sa serpent na ang kakahantungan talaga with certainty, death and condemnation. Kaya ganito na lang. The creation is groaning for the promised restoration, for a new creation. Sinasabi sa atin niya, 2 Corinthians 5:17, kabilang na tayo doon. All is in Christ, He is a new creation. Nandun na tayo. But, not yet. Soon to be revealed. Ang punto, man's need and hope for Christ is the same as creation's need and hope for Christ. Ang pangangailangan at pag-asa ng tao kay Kristo ay siya rin pangangailangan at pag-asa din ng sangnilikha kay Kristo. Though ang creation ay pa-downward spiral. Wala, apart from Christ, ito na. Downward spiral, walang kabuluhan, pero hindi ito para masira ang mundo, pero para mabago at ma-restore kay Kristo.
para mabago at ma-restore kay Kristo. Meaning, kung kailangan ng tao ang redemption ni Kristo, ganun din ang nilikha. Kailangan din nila ang kalayaan sa sumpa na ito. Ang sumpa ay nagdudulot sa kanila ng spiral downward na corruption, pero hindi ito masisira. Dahil pagdating nila sa level 0, pag dumating na si Christ, i-restore niya ang kingdom or ang nature, ang creation. Kailangan natin ang pag-asa na ito na malaman. Dahil kung yung creation nga kailangan nila, tayo pa kaya mga nilikha na tao? Kung ang creation nga ay umaasa, tunay na sila ay mare-restore, tayo pa kaya? Sabi sa verse 20 to 21, "For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope." Sinubject sila sa futility, pero in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. Kaya, meditate natin Genesis 3:15. Yung gospel na promise sa atin. Kaya ganun na lang yung paghihintay ng creation sa pagbabalik ni Kristo. Hindi lang tayo. At ano ang attitude ng creation sa paghihintay nila? The creation is groaning. Di ba yung kanina sa lion? Nagmo-mourn sila. Pero ito, nag-groan sila. Naghihintay, hindi para sa isang leader na malupit, pero nananabik na nandyan na siya. Para makita natin yung groaning na ito. Di ba pag nasa concert tayo, minsan nasa gitna na tayo ng crowd, napipit-pit na tayo, nakatayo tayo, magulo, masikip, natutulak tayo, nasasaktan tayo, naiipit, naapakan yung ating mga paa, nasisiko, grabing suffering yan, di ba? Sobrang iba't ibang amoy, minsan nag-aagawan pa tayo ng pwesto, nananakawan pa tayo ng cellphone, ganyan ang scene sa concert, sa mosh pit. Pero hindi ka aayaw kahit masikip. Pero frustrated ka na lumabas na yung banda na inaabangan mo sa stage. Habang naghihintay ka sa stage, doon sa artist na yon, ang ginagawa mo, di ba ganito? Naka-stretch yung iyong mga leeg at nakatiptoe ka as if ganun ang creation. Naka-stretch daw, pag sinabi daw groaning, naka-stretch ang kanilang leeg at nakatiptoe sa paghihintay. Nasa na ba? Nasa na ba? Lalo na pag namatay yung ilaw, naghiyawan yung mga tao, ito na yun ha, ito na yun. Namatay na talaga yung paparating na yung artist. Grabe yung kaba mo. Di ka kinakabahan dahil takot ka, pero excited ka. You are groaning. At sure ka, dahil may ticket ka. Yung banal na spirito. Ang mali lang, tayo nagbayad ng ticket. Pero ang Diyos siya ang nagbayad para magkaroon tayo ng ticket. Sure na sure tayo may darating at lalabas na sa stage na yon. Gantong nananabik ang creation sa pagbabalik ni Kristo. Ganto ka rin ba manabik katulad ng creation? Kasi yun yung panahon na pag dumating si Kristo, nagkaroon tayo ng glorification at sa full redemption natin at restoration, yun din sila. Mare-restore din sila. At tignan natin yung imagery na ginamit ni Paul sa groaning naman sa verse 22. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Until now, hanggang ngayon. Paano daw itong groaning na to? Birth pangs. Ang nararamdaman ng creation, hindi death pangs. Ang birth pangs o ang sakit ng childbirth ay siya yung pinakamasakit, if I may say, na pwedeng maramdaman ng isang babae. Physical pain, emotional pain, dire-diretso, sama-sama na. Sabi nga, ito nga daw yung isang paa mo, nasa hukay ka na. At kung paanong ilalarawan
Katulad ng isang manganganak, malalaman na niya na siya ay manganganak kapag humihilab na yung kanyang tiyan. Hindi takot na, naku, ang sakit nito, hindi. Pero yung kanyang nararamdaman, kahit may sakit, humihilab na, senyales na ng paglabas, excitement pa rin ang kanyang nararamdaman. Pagtitiis ng ina sa paghilab, hanggang papunta sa ospital, nagle-labor siya, hanggang doon pinahiga na siya at papaanakin, humihilab pa rin yung tiyan at magkakaroon ulit ng pagbabago. Bubuka yung cervix niya para maihanda ang paglabas ng baby. At sa bawat cm na bumubuka ang cervix na yon, grabing hapde at kirot ang nararamdaman ng mga nanay. Pero di pa rin maikakumpara yung sakit na nararamdaman nila, knowing na doon sa pagbuka ng CM na sa kanilang cervix, malapit na niyang makita ang baby niya. At hanggang nag-10 cm na, widely open na ang cervix at pwede nang lumabas ang baby. Hindi pa doon natapos. Iiri pa siya. Iiri ng iiri hanggang sa mailuwal niya ang bata. Grabing paghihirap. Imagine na lang yung joy sa ngiti ng ina na kahit siya ay pagod, antok, nasaktan. Pero yung galak sa puso, nandun pa rin. Narinig niya yung iyak ng baby. Yung iyak ng baby ba yun? Ay iyak ng paghihirap? Hindi. Yun ay iyak ng kagalakan. At ganun din ang lahat ng nasa kwarto. Yung galak ng tatay, galak ng mga kapatid, lolo at lola, lahat sila yung nagse-celebrate sa new baby na yun na nailuwal. Nagaling sa tiyan ng ina. Walang nagalit sa baby na ikaw at pinahirapan mo ang iyong nanay. Pero lahat sila nakaabang at natutuwa kahit nasasaktan yung anak ay yung babae. Natutuwa dahil sa pagdating na yung baby na maayos na mai-deliver. Ganun din ang creation. As if frustrated at naiiyak na, may pananabik na bumabalik na si Kristo. Dahil sa kasamaan ng tao, ng kasalanan, wala na, papunta na talaga sa destruction ng mundo ang mga tao seemingly, pero ito pala ay for restoration. Longing ang dysfunctional creation na ito sa new creation, sa new heavens and new earth. At ito yung pagiging functional ulit niya according sa disenyo ng Diyos. Ang ganda ng Book of Isaiah, nagbigay siya ng mga larawan kung ano ang new heaven, ano ang itsura ng new heavens and new earth. Sabi dito merong account sa Isaiah 11 at sinabi niya rin ito sa 65 na ang animal kingdom ay mare-restore. Isipin niyo po, sabi sa Isaiah 11, the wolf shall dwell with the lamb. Magdadwell sila. Di ba pag ang wolf pabagsik kakainin niya lang yung lamb. Yung leopard daw, hihiga kasama mga young goat. Yung calf and lion, magkakaroon sila ng pag-i-indwell, pagsasama-sama, at katulad at ang maglilid sa kanila ay isang bata lang, na hindi nila kakainin. Nalilid sila ng bata. Isang nursing child, maganda, basahin niyo na lang for the sake of time, no? Meaning, wala nang survival of the fittest. Imagine ang wolf and lamb, wala na silang war. Pero, nagde-dwell together na sila. Na-restore na ang animal kingdom, sorry. Isaiah 35, wilderness naman, ay may restoration. Wilderness will be glad, and the desert will rejoice. Ang desert ngayon, hindi nagre-rejoice. Wala silang maiani, wala silang mai-produce. Pero darating yung panahon na makakapag-produce na sila. Ganon din ang nature natin, yung nabasa natin kanina.
Let the sea roar, let the rivers clap their hands, let the hills sing for joy together. Ito yung ina-anticipate na creation, na restoration, at talagang aayusin ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Kaya ganun na lamang ang groaning ng creation na may reveal ang glory sa mga anak ng Diyos. At ito ay maglilid sa atin sa next point natin. All creation eagerly awaits the glorious hope of the fullness of their redemption. Ang lahat ng Kristiyano ay nananabik sa paghihintay sa maluwalhating pag-asa ng kahustuhan ng kanilang pagkakatubos. Kung ang creation ay nananabik sa paghihintay ng new heavens and new earth, ganun din lalo ang lahat ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, definite ito. Ito yung pinapakita sa atin, dinedescribe ng Diyos, at ang aking mga anak ay masayang naghihintay sa akin. Ang tanong, masaya ba tayo naghihintay? O pag may suffering tayo, nakakalimutan na natin yung glorious hope na meron tayo. Sabi sa verse 23 to 25, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoptions as son, the redemption of our bodies. For in this hope we are saved. Now hope that is seen, not hope for those hopes for what he sees. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Again, naglalarawan si Pablo dito. Ang nilalarawan niya rito yung state natin ng already but not yet. This passage clearly shows us yung state na yon sa buhay ng isang Kristiyano. We have already the glory of Christ, right? Di ba, sa through faith, pero soon to be revealed pa. Hindi sinasabi dito na doon pa lang gagawin o ibibigay ang glory, pero i-reveal. Ibig sabihin, nasa sa atin na. Meron na tayo ngayon. Ganito rin yung Ephesians 2:6, di ba? Now we are seated in Him in the heavenlies. Pero soon to be revealed pa. Kaya magpoproduce talaga sa atin ito ng courage kay Kristo in us. Pero alam natin na si Kristo nga ay nasa sa atin, pero still, i-reveal pa rin sa atin ito sa future in full. Ano yung first fruits na sinasabi sa verse 23? We ourselves who have the first fruits of the Spirit. Meaning, tayo yung mga nakatanggap ng Spirit as God's down payment. First fruit as our guarantee sa inheritance na ito. At tayo nabigyan na tayo ng glimpse of joy ng mga salvation blessings ng Banal na Espiritu. Ito yung nagkaroon tayo ng regeneration. Nagkaroon na tayo ng justification. Mag-sanctification tayo. Pinapatubo niya na sa atin yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, kindness, and etc. Yung pag-exalt niya kay Christ sa puso natin, nararanasan na natin ngayon. Sabihin, may first fruit na sa atin ang Banal na Espiritu. Pati yung adoption natin, yes, naka-receive tayo ng Spirit of adoption. Pero we are eagerly await and still groan inside sa fullness ng adoption natin na still na i-reveal pa rin sa future. So we can say na may dalawang phases ang groan. Isang negative, we groan dahil sa sufferings at indwelling natin, at positive, we groan sa pagbabalik ni Kristo. So hindi pwede maghiwala yon. Huwag tayong mag-groan lang sa negative na grabe yung paghihirap ko, pagkakahulo ko na naman sa pagkakasala. Kailangan ng positive. Vivify. We groan sa pagbabalik kay Kristo. Full redemption at glorification. At ano yung glory to be revealed? Ito yung sinasabi ni Apostol John sa 1 John 3:2-3. May dalawang phase. Ito ay una, makikita natin siya as He is. Si Kristo. Pangalawa, tayo ay magiging katulad niya. Meaning, we will be like Him. Our body, our character, heart, and mind. Lahat yan ay will be fully like Him. Sa mga oras na yon, pagdating ni Kristo, yung inaasam-asam na natin na conformity sa Kanya, sa kawangis niya, ay finally makukumpleto na. Magkakaroon na tayo ng glorified bodies na fit to see Christ and to be with Him.
Kaya nga gano'n na lang si Moses, show me your glory. Iniingatan lang siya. Transfiguration, iniingatan lang sila ng Panginoon. Pero bibigyan tayo ng fit na body, ito yung glorified body, para maging makita natin siya dahil kawangis na natin si Kristo completely. Yun na yung oras. So walang makakakita kay Kristo hanggat hindi nagiging katulad niya si Kristo. At kung ikaw ay magiging katulad ni Kristo, hindi pwedeng hindi mo makita si Kristo. Yun yung soon to be revealed. Yung ating katawan ni katiting, walang dumi, magiging pure, without blemish, magiging perfect tayo katulad ni Kristo. At mapupunta tayo sa state na wala ng kasalanan. Pero beware, kung imagine natin, no? Yes, supernatural ito. Supernatural event. Pero hindi ito magical. Ito ay spiritual. Huwag nating isipin yung mga, though, yun, nakikita natin, Narnia, yung mga very, para seemingly magical sa atin. Pero spiritual, ito talagang realidad. Hindi lang natin matanggap ngayon, may maunawaan kasi hindi pa natin nakikita. And that is hope. Sinasabi ni Pablo. At the fact na iyon ay nakasulat sa salita ng Diyos, kailangan natin paniwalaan. Ang punto, Christians' glorious hope in Christ produces hope. Ang napoproduce ng pag-asang biblikal ay na nakasentro kay Kristo ay hindi takot. Kundi napoproduce nito ay joy, excitement, comfort, kasiguraduhan, peace. Na kahit nasa gitna ng matinding sufferings, may joy pa rin tayo, may delight pa rin tayo, kasi hindi tayo iaabandona ng Diyos na kahit sa anong sitwasyon man ng ating buhay. Na sa buhay natin ngayong present life, mahirap man, we are groaning na magkaroon na ng new creation sa final redemption kay Kristo. Kaya yung binasa natin o kinanta natin kanina, yung joy to the world, yun ay sinulat ni Isaac Watts. Ito ay sinulat niya noong 18th century. Ang hymn na Joy to the World ay kadalasan naririnig natin pagkapaskuhan. Senyales na ng season ng Kapaskuhan at hindi mawawala sa Christmas song list. Pero itong Joy to the World na ito ay hindi sinulat ni Isaac Watts patungkol sa Christmas. Wala tayong makikitang kinalaman sa Christmas dito. Walang manger, walang snow, walang angels, walang shepherd. Dahil ito ay patungkol sa second coming, sa glorification. Kaya ang lyrics nito, hindi hango sa Luke 2. Ito ay hango sa binasa natin pa rin kanina, sa Psalms 98, 4-6. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sound of the horn. Make a joyful noise before the King, the Lord. Itong Psalm 98 na to, hindi ito pertaining dito sa mundo. Ito ay sa second coming. Naaminin ko, ito ay na wrong context ako dati dahil lagi kong ginagamit sa mga concert. Pero hindi pala. Ito yung pagdating muli ni Kristo na nagpapakita ng buong creation ay magse-celebrate sa kanyang pagdating at final redemption. At pansinin nyo, sa third paragraph ng Joy to the World, hindi laging ino-omit ang third stanza. Kaya nasabi na ito ay hindi talaga pang second coming, ay hindi pang Christmas. Sabi sa third stanza, pang Pasko ba to? No more let sin and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. Ibig sabihin, may sin pa rin ngayon, di ba? Pero ito, no more let sins and sorrows grow. Saan natin makikita yon? Sa pagdating ni Kristo, wala nang sorrow, wala nang thorns sa ground. Wala nang curse na makikita sa mundo dahil lilinisin na ng Diyos. Ito ay maliwanag ng new heavens and new earth.
Mga kapatid, ganito kasaya ang pag-asang parating. Dito tayo dinadala ni Pablo. Ito yung hinihintay natin na mangyari. Ito dapat yung maging lente natin sa future. Kaya tama talaga yung Romans 5:5. We rejoice in our sufferings. Sa James 1:2, count it all joy when you meet trials of various kinds. At ngayon, with these truths in our mind, magiging battle cry na rin natin ang Philippians 1:6. I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Nahuhulog ka sa kasalanan ngayon, may mga struggles ka ngayon, pero hindi mo pa katapusan. At ang iyong confidence ay doon sa completion ng Diyos sa iyong buhay. We cry to God in repentance and believe the gospel again with the anticipation sa future completion sa ating Diyos. So anong challenge natin ngayon mga kapatid? Una, connect your life in light of your glorious hope. I-connecta natin ang buhay natin ngayon kung paano tayo namumuhay sa pag-asang parating. Ang problema kasi, we don't value these truths. We don't value ang mga eschatological glories. Ang tingin lang natin ay isang abstract, isang magical lang yan, eschatology, seemingly ay disconnected yan sa present life ko, sa past na nangyayari, parating pa lang yan, hindi ko na masyadong tutuunan ng pansin yan. Pero hindi po. Ang intensyon ng Bible dito, na naisulat ito ni Pablo, para matutunan natin na hindi lang tayo i-excite sa future, pero makita natin yung buong scope ng salvation natin, na certain. Romans 8:20-30. For those he sanctified, he also glorified. Past tense. Pero future yun. Ibig sabihin, yun ay naplano na niya at certain na mangyayari. Kaya nahihirapan tayong umusad pag may mga sufferings. Kasi di natin alam yung pag-asa ahead. Kaya hirap tayong lumaban. Kasi di natin naunawaan yung ganda ng pupuntahan natin. Ang napapansin natin yung kung gaano ka-rough yung road. Di natin napapansin natin kung gaano yung yung ng barko, ng dagat. Yung alon ng dagat. Pag nasa eroplano, ang napapansin natin yung turbulence, hindi yung destination natin. Kaya hirap tayong lumaban kasi hindi natin naunawaan yung ganda ng pupuntahan natin. At ngayon, hinahanda tayo ng Diyos. Hindi lang sa past na namatay si Kristo at ang banal na Espiritu ay binabago tayo, pero meron tayong down payment. Guaranteed tayo sa ating pupuntahan na matisod ka man ngayon, madapa ka ngayon, mayroon ka pa ring pintuan na papasukan at yun ang kaharian ng Panginoon. Pag ganitong usapin, we are not interested. Pag mga eschatological, parang pampalipad utak. Parang, wow, ano natutunan ko dun? Na ano lang emosyon ko? Yes! Kailangan talaga ng emosyon dyan, dahil emosyonal si Pablo dito. Pero kung hindi mo i-connect yan sa sanctification mo, yan ay hindi mo na-enjoy yung buong salvation blessings. Kasi parang na-overwhelm ka lang. Yes, totoo naman, overwhelming naman ito. Kaya ang ginagawa natin, ang hirap intindihin, isa-shut na lang natin isipan natin. Kasi alam natin, less important naman yon, mahalaga, itong kasalanan ko, ma-mortify. Totoo naman. Pero kaya ka nagma-mortify kasi pinagkamatayan ka ni Kristo, plus, ikaw ay papakabanalin. Paano ka kakaroon ng courage na magpatay ng iyong kasalanan kung ayaw mo naman yung future mo na ikaw ay babanalin ng Panginoon? Anong sense? Kaya kasama sa salvation blessings natin ang future.
Kapag hindi malinaw sa atin ang glorious hope na ito, madali tayong mapukaw sa temptations. Kasi ang pagiging watchful ay may kinalaman sa hinaharap. Di ba? Mag-pray kayo dahil baka matempt kayo. At yun nga ang nangyari kay Peter. Kaya when we pray, alam natin yung ipapag-pray natin. Connected ito sa will ng Diyos sa atin presently at connected din ito sa future. Hindi tayo pwedeng lumayo. Kaya ganun yung ating prayer. Yes, pinapag-pray natin yung mga sufferings natin, pinapabanal tayo, pero mangyari ang iyong disenyo sa akin na ako ay iyong babaguhin at ire-restore. Hindi to wishful thinking ang prayer natin. Hindi folly hope na meron tayong nasa gitna. Meron tayong mga suffering sa gitna, pero Lord, sana mawala. Without thinking the future. Hindi. Kaya ka pinapag-pray. Kaya ka binigyan ng mga armor. Dahil alam ng Panginoon na kailangan mo to in the future. Hindi lang sa bawat gamit mo ngayon. Kaya nga hindi niya lagi niya, put on always. Dahil yun ay anticipation sa future. Tignan niyo si Jesus, dahil alam niya ang result ng gagawin sa kanya in the future. Nung nag-pray siya sa Gethsemane, he prayed, your will be done, Father. Yung pag-submit niya sa Ama ay may basihan. Hindi parang ikaw na bahala. Di ba may ganon? Ikaw na bahala kung sasaluhin mo ko, hindi. Pero hindi. May basihan na sinabi sa kanya ng Diyos, sige, sasaluhin kita dyan. Namamali tayo sa submission sa Diyos. Kung walang anticipation sa future, magpo-fall tayo sa fatalism. Alam niyo po yung fatalism? Ito yung belief na disconnected ang means sa end. Na ang gagawin na natin ngayon, lahat, iniisip natin, futile naman to kasi meron naman talaga tayong mangyayaring destination. May patutunguhan naman talaga tayo. Kaya ang tendency, wala nang pag-iingat. Kung ikaw na lang ay magkasala na lang o hindi, kasi ikaw naman ay makakapasok sa kaharian. Fatalism po yun. Mali po yung ganon. Yes, determined na ng Diyos ang iyong future, kaya nga sinasabi niya to, para iayon mo na yung present life mo, yung buhay mo ngayon, na naka-calibrated do sa future na dinesign niya sa bawat mananampalataya, sa bawat church. We live our life according sa future. We mortify sin kasi alam natin doon may patutunguhan tayo na perfect na kabanalan. We endure tribulations, persecutions, hardships, hindi para i-qualify tayo ng Diyos, pero ito ay predetermined niyang daan para tayo ay pakabanalin. We remember the cross in the past, we live Christ in the present by holiness, and we hope for the coming glorious future in Jesus Christ. Pangalawang challenge, connect your life with the lives of your brethren while awaiting the glorious redemption. Stay connected to your brethren as you await the glorious redemption, and let your lives intertwine for a greater purpose. Ang problema, we forget that we are one as a church. Let us remember, ang glorification ay corporate event ng church. Hindi ito natin pwedeng sabihin na kanya-kanya naman tayong sanctification, yes. Kanya-kanya tayong glorification, yes. Pero corporate event ito. Kaya meaning nito, tulungan. Ito ay teamwork, team project. Ang sanctification ay individually may iba't iba tayo, pero sa kadalisayan ng kabuuang church. Kaya ka pinapadalisay tayo ng bawat isa para pagtinignan as a corporate, as body ng church, ng Panginoon ng church. Ito ay nakaayon sa kanyang disenyo. Hindi, mas sanctified siya kaysa dito. Hindi. As a church, niya titignan ito. Minsan naisip natin, sa sanctification, sa buhay nating Kristiyano, paunahan ng lahat, ay mas mabilis akong nalaman to. Ay mas mabilis kong natutunan to. Mas mabilis akong naging ganito sa'yo. Mas reform ako sa'yo.
Bisa may ganun, no? Hindi para, uy, nalaman ko to, share ko to sa aking kapatid para malaman din niya. Ano ulit yung challenge natin? Ikino-connect mo yung buhay mo doon sa buhay ng iyong kapatid. Diba nakikita natin, ito yung glimpse ng new heavens and new earth sa Lord's Day. Katulad ng sa Animal Kingdom, di ba sa Animal Kingdom, wala nang kagatan, wala nang away, wala nang sense ng territorial. Tayo mas nakakaintindi. Hintayin pa ba natin yung new heavens and earth? Saka tayo magtutulungan? Kaya may glimpse na tayo sa future dito sa Lord's Day para maipamuhay natin yung love at unity na mangyayari sa future glorious hope na yun. At andito tayo ngayon. Sino ang nakaka-glimpse ng restoration? Bukod sa atin, sino ang nakaka-witness? Ang heavenlies. Ang mundo. Makita rin nila na ang kingdom ng Diyos ay nasa church. Pwedeng magamit ng Panginoon na ang mga elect ay madraw sa pananampalataya through the gospel. Pero pwede rin na mas lalong i-persecute ang church kasi ayaw nila kay Christ. Either way, magiging witness tayo at maire-represent natin si Kristo ng maayos through living the salvation blessings na nasa sa atin ngayon. At nagsisimula ito sa tamang knowledge na maglilid sa tamang kaisipan at pamumuhay. At ito tayo. Huwag natin baliwalain ang mga gantong mga doktrina na in the future things. Our life maybe is full of turbulence and bumps. Pero ito talaga ang ordinaryong buhay ng church sa mundo. We are not joyful in the trials. Pero we are enjoying na nasosolve natin with God and with the brethren. Kung may mahina, may nanghihina, tulungan natin. Kaysa i-despise natin. Kung may mabagal ang growth, i-edify natin. I-assist natin siya. Kung may naka-offend sa atin, bigyan mo ng forgiveness. Dahil yun naman ang result ng gospel. Walang glorious hope kung walang forgiveness. Kung may na-offend naman tayo, huwag kang mahiya. Mag-repent ka sa Panginoon. Mag-repent ka sa brethren. Dahil we maintain dun sa reconciliation na mensahe ng gospel sa atin. Kung walang preaching of repentance, walang reconciliation, walang glorious hope na hinihintay. Di natin pwedeng ihiwalay ang gospel sa glorious hope. Magkasama yan. At since naintindihan natin ang patutunguhan ng glorious hope ng church, maging kaisa tayo sa plano ng Panginoon na pinapadalisay niya at dinidisiplina niya ang church. Kaya pag may nadidisiplina sa atin, hindi ito para i-despise na holier than thou tayo sa Kanya. Pero isang warning na pwedeng ikaw din ay maisuot mo ang kanyang sapatos sa kahit anong panahon. Simulan natin sa sarili natin. Disciple natin, discipline natin sarili natin, then disciple and admonish one another. Kaya if we live in hope, we live in the gospel, this means we are living by faith. Though di natin nakikita, pero nalalaman natin dahil sa truth ng kanyang salita. Pagtulungan tayo sa pagmamortify ng kasalanan. Confess your sins. Sa pagpe-pray, confess your sins. Dahil yan ang mangyayari talaga. Yan ang dinesign ng Diyos. We have to confess our sins sa bawat mga kapatid natin. Hindi para pagtawanan. Para malaman na ganito katindi ang kasalanan, kaya we groan sa hope na ma-renew na tayo ng Panginoon ng church. We long sa pagbabalik ni Kristo. But for now, dito na muna tayo sa Lord's Day. Dito na muna tayo sa local church natin. Dito yung presence ng Lord at gathering natin formally. Ganito rin tayo formally sa eternity. Kaya we groan each week sa Lord's Day na dumating na. Dahil ito ang glimpse natin sa glorious hope natin sa future. Kaya ang tanong, are you groaning sa future hope na parating? If yes, are you groaning as well as weekly
sa weekly gathering natin sa Lord's Day. Dapat parehas yan. Kung ikaw ay nag-groan sa future, dapat ganun ka din mag-groan na magkita-kita at magsama-sama sa presensya ng Panginoon ang bawat mananampalataya sa local church na ito. Nawa ito ay magsilbing mensahe sa atin ng lahat ay may realidad. Hindi ito ine-excite lang tayo, pero ang ating mga gagawin ma-affect yung future natin, yes. Pero iyon ay para sa ating kabutihan. Para sa ating conformity kay Kristo. Iingatan pa rin natin yung pamumuhay natin. Huwag tayong maging fatalist. Na kung ano na lang mangyari, yun na lang. Wala nang pag-iingat. Kaya mas lalo tayong magsasanctify. Mas lalo tayong magpe-persevere sa sanctification natin. Dahil may parating na magandang kinabukasan at ito ay sa eternidad na hinanda ng Diyos sa bawat isa. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Sa mga oras pong ito, nakita po natin at pinakita niyo po sa amin yung buong scope ng aming salvation. At ito ay madadagdagan pa as we go sa mga verses pa ng Romans. Maraming salamat sa iyo na ito ay alam po namin pangangailangan namin dahil hindi kami gumagawa para lang sa buong araw na ito, pero ito ay dahil sa hinihintay namin we groan sa final redemption niyo po sa amin. Humingi kami ng kapatawaran kung nagkukulang kami sa teaching na ito, sa katotohanan ito na kailangan naming i-meditate, ipamuhay, na kailangan naming ipag-pray, na kailangan naming i-anticipate, Panginoon. Dahil ito ay magtutubo sa amin, magpuproduce sa amin ng kagalakan habang hinihintay, hindi ng takot, Panginoon, ng kaba kung ikaw ay darating na. Maybe marami kaming mga sufferings ngayon, marami kaming mga nararanasan ngayon, mga injustices, Panginoon, sa bawat mga ibang tao, kahit sa mga kapatid namin. Pero we are confident na hindi pa tapos, Panginoon. Hindi ka pa tapos sa church. Hindi ka pa tapos sa iyong mga iniligtas. Hindi ka pa tapos, Panginoon, sa katawan ng inyong anak na si Kristo. Maraming salamat muli at dinadalangin namin ito sa iyong mga kamay sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.